What's up guys? Welcome sa Anisaga. Ito na ang Kaiju number 8 Season 2 Episode 1 hanggang Episode 2. Kung gusto mong direktang lumipat sa episode na gusto mong panoorin, i-click lang ang timestamp sa description o sa comment section. Kaya huwag na nating patagilin pa, Karen at magsimula. Naalala ni Kafka ang isang pangyayari noong bata pa siya. Isang kaiju na may lakas na 6.7 ang umatake sa kanilang lungsod, kaya napilitang lumikas sina Kafka at Mina. Takot na takot ang lahat at sobrang pagod na ang mga tao sa sunod-sunod na pag-atake. Biglang tinamaan ng isang gusali at nagsimulang bumagsak ang malalaking piraso ng semento. Tumakbo si Mina pero nadapa siya. Mabilis na ngumiti si Kafka ng pilit, sinusubukang pakalmeyin si Mina at sinabing magiging ayos din ang lahat. Biglang dumating ang ilang sasakyang puno ng mga armadong sundalo mula sa Defense Force. Sumigaw si Kafka na pabagsakin na ang kaiju, pero isang malakas na pagyanig ulit ang nagpauga sa gusali kaya napilitan siyang magtago. Pagmulat ng mata niya, wala na si Mina. Sumigaw siya ng malakas, tinawag ang pangalan nito, pero hindi na niya ito nakita. Pagkatapos noon, makikita natin ang mga sundalong handa ng bumaril. Pero biglang lumabas si Mina mula sa itaas ng isang gusali, may dalang espesyal na sandata. Itinutok niya ito kay Kafka at tinawag siyang Kaiju number 8. Nanlaki ang mata ni Kafka habang pinapanood ang sarili na tina-target. Nagutos si Mina na umatake, at sabay-sabay na nagpaputok ang mga sundalo mula sa iba't ibang direksyon. Pero kahit sunod-sunod ang putok, napaatras lang si Kafka, wala itong naging tunay na pinsala. Bigla siyang nagwala at naglabas ng malakas na enerhiya na tumama at sumira sa isang helicopter. Lahat ay namangha sa sobrang lakas niya. Isa pang atake ang pinakawalan ni Kafka at tuluyan nitong winasak ang paligid. Pero bigla siyang nagising. Isang masamang panaginip lang pala yun. Napabuntong hininga siya sa ginhawa, pero aksidente siyang nahulog sa kama. Samantala, sa Japan Defense Force 3rd Division sa Takawa Base, pinagmamasdan ni Mina ang mga nasirang bahagi ng lungsod. Lumapit si Soshiro at sinabing may kumpirmasyon na 5 araw na mula nang gawin ang desisyon, pero hindi pa rin sigurado ang mga nasa itaas kung ano ang gagawin kay Kafka. Ayon sa impormasyon niya, nakakulong pa rin si Kafka. Tinitingnan ni Soshiro ang mga sirang gusali at iniisip na matatagalan ang pagkukumpuni. Sumang-ayon si Mina, naalala niya kung paano iniligtas ni Kafka ang lahat, kahit na ang alon mula sa kanilang laban ang sumira sa lugar. Nabanggit ni Mina kung ito na ba ang araw na makikilala ng mga bagong sundalo ang mga unit nila. Tumango si Soshiro at sinabing paparating na sila. Habang nasa daan, sakay ng sasakyan sina Reno at Iharo papunta sa bagong unit nila. Napansin ni Iharo na tahimik si Reno at mukhang malalim ang iniisip. Kaya nagkunwari siyang tuwang-tuwa at humiling na magpa-picture sa Matsumoto Castle. Tanong niya kung pwede siyang kunan ni Reno ng litrato, pero nagduda si Reno kung may oras sila. Sinabi ni Iharo na marami pa silang oras. Pagkatapos, umupo sila sa isang bench. Gagawin niya ang lahat para makabalik kahit ikamatay pa niya. Tumango si Iharo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na sila sa 4th Division. Tahimik lang si Reno, iniisip na sana maging sapat na ang lakas niya para hindi na siya maging pabigat kay Kafka. Sa 1st Division naman, tinitingnan ni Shinomiya ang group chat ng dati niyang mga kasamahan. Pinag-uusapan nila ang bago nilang unit. Naalala niya ang naging laban ni Kaiju number 8 laban sa ama niya at napag-isip-isip niyang kailangan pa niyang tumibay. Biglang dumating si IG Hasegawa, ang Vice Captain ng 1st Division, at humingi ng paumanhin sa paghintay. Sinabi niyang dadalhin siya sa captain nila. Habang naglalakad, nabanggit niya na malamang ipinaliwanag na ni Captain Ashiro ng 3rd Division ang mga dapat malaman, pero inuulit niya pa rin, mananatili muna siya sa 1st Division habang inaayos pa ang Takawa Base. Tumango si Shinomiya at inisip na ang 1st Division ang pinakamalakas sa buong Japan. Kahit nasa Amerika siya noon, naririnig niya na ang pangalan nito. Para sa kanya, ito ang perfect na lugar para mapalakas ang sarili. Pagdating nila sa pinto ng opisina ng captain, inisip niyang ito na ang oras para makilala ang pinakamalakas sa Japan. Pero pagpasok ni IG, nadatnan nilang naglalaro ng Call of Duty ang captain, si Captain Gen Narumi. Napahiya si IG. Ito ang unang impression ni Shinomiya kay Narumi. Sinabihan siya ni IG na maghintay muna habang inaayos ang silid.
Pumasok si IG at sinipa si Narumi sa kama. Sinabi niyang 2:00 ng hapon dapat ay handa na siya para sa bagong recruit. Umamin si Narumi na alam niya naman, pero nasa kanya raw kung tatanggapin niya ito o hindi. Sinagot siya ni IG na wala siyang lusot, tamad lang talaga siya. Ayaw ni Narumi na may ibang humawak sa gamit niya, pero napilitan siyang pumayag na siya na lang ang maglilinis. Habang buhat siya ni IG, napansin ni Narumi si Shinomiya. Ipinakilala sila, walang respeto si Shinomiya sa kanya. Inaasahan niyang iba ang captain pero nabigo siya. Biniro siya ni Narumi na siya yata ang anak ng direktor, dahil usap-usapan nito. Tumango si Shinomiya pero halatang inis siya. Nagpigil siya ng galit, iniisip na mas mataas ang ranggo nito sa kanya. Nagbigay galang si Shinomiya at nagpakilala ng maayos. Pero sinabi ni Narumi na bilang captain, hindi siya mahilig sa formalidad at pwede pa niyang tapusin ang sinasabi niya. Biglang tumunog ang alarma. Sinabi ni Narumi na kung gusto niyang malaman ang isang bagay, mas makikita niya ito sa aktwal na labanan. At dahil nandoon siya, may front row seat siya para mapanood. 15 minuto bago yon, may napaulat na kaiju sa dagat. May mga saksi agad na nagbigay alam sa mga awtoridad. Ilang minuto lang, may helicopter na ipinadala para obserbahan ang sitwasyon. 10 minuto pagkatapos, inaprubahan ng Chief of Defense ang plano. Ipinasa ito sa Ariake Maritime Base, at agad lumipad si Captain Narumi kasama si Shinomiya. Ang ibang miyembro ng 1st Division ay sumakay sa mga armored trucks papunta sa lugar ng kaiju. Habang naghahanda ang mga tangke, naglabas ng emergency alert. Lahat ng mamamayan ay pinayuhang lumikas. Isinara ang Kanagawa Route Bay Bridge para pilitin ang kaiju na lumihis. Pero hindi nagtagumpay. Imbes na umiwas, dumiretso ito sa tulay, sinira ito at nalunod ang lahat ng nandoon. Nakarating ang balita kay Narumi pero kalmado pa rin siya. Nag-utos siya ng bagong plano. Pinapante niya sina Shinomiya, Mi, at Takabana sa Usenbashi. Pinaiwan naman niya si Hasegawa sa daycare para pigilan ang kaiju hanggat maaari. Sumunod lahat sa utos at direktang nakipaglaban sa kaiju. Namanghal si Shinomiya sa kung gaano kaayos ang kilos ng mga sundalo. Napagtanto niyang kaya lang ito posible dahil sa galing at lakas ng bawat isa sa kanila. Siguradong lagpas 40% ang nilalabas nilang lakas, mas malakas pa sa karaniwang pinuno ng isang unit. Nagulat sila kay Narumi na naisakay na nila ang kaiju sa neutralization point B at naghanda na si Narumi para sa huling yugto ng labanan. Bago siya tumalon papunta sa kaiju, humarap siya kay Shinomiya at sinabing hindi niya iniintindi ang formalidad, kalinisan, sipag, o porma. May isang bagay lang na gusto ni Captain Narumi mula kay Shinomiya. Bigla niyang inactivate ang espesyal niyang sandata at tumalon papunta sa kaiju, diretsyong bumagsak sa likod nito. Sa isang malakas na atake, bumaon ang espada niya sa katawan ng nilalang, kaya napasigaw ito sa sakit. Pagkatapos noon, pinaputok niya ang kanyang sandata at biglang sumabog ang kaiju, nagkalat ang mga parte ng katawan nito sa paligid. Gulat na gulat si Shinomiya sa nasaksihan. Pagkatapos, tinapos na ni Narumi ang kanyang sinasabi, ang gusto lang niya ay makita ang hindi mapipigilang lakas. Wala siyang pakialam sa pagiging magalang kung walang silbi. Lumiwanag ang mga mata ni Shinomiya, namangha siya dahil sa wakas. Tumugma na si Narumi sa inaasahan niya. Maya-maya, bumalik na sila sa opisina ng 1st Division. Naiinis si Narumi dahil puro si Mina lang ang laman ng mga balita. Napansin ni Shinomiya na kakaiba para sa pinakamalakas na tao sa Japan na i-google ang sarili niya. Pero napansin niya ring sunod-sunod ang pag-vibrate ng cellphone nito, kaya sinabi niyang silipin niya na. Sagot ni Narumi, malamang ang tatay ni Shinomiya o si Director Isao lang yun, na may panibagong meeting na naman, pero wala raw siyang pakialam. Bakit daw siya magsasayang ng gabi para lang doon? Biglang dumating si Hasegawa at sinipa si Narumi, sinabing tungkulin niya ang attend sa mga meeting. Habang hinihila niya palayo si Narumi, nagtanong ito kung ano bang mahalaga. Sinabi ni Hasegawa na tungkol ito kay Kaiju No. 8, kaya agad na nakuha ang atensyon ni Shinomiya. Samantala, si Kafka ay patuloy na nagsasanay sa loob ng selda. Iniisip niya na 5 araw na ang lumipas at wala pa rin siyang nagagawa. Naalala niya ang sinabi ni Director Isao tungkol sa pagpapakita ng halaga niya, pero hindi niya alam kung ano nga ba ang eksaktong dapat niyang gawin.
Kahit ganoon, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Gagawin niya ang lahat para makabalik. Biglang dumating ang ilang sundalo at inihatid siya sa opisina ng direktor. Doon nakita niya si Shinomiya at si Captain Narumi. Nakilala agad ni Kafka si Narumi at nagtanong sa isip niya kung bakit naroon ito. Maya-maya, nagsalita si Director Isao. Sinabi niyang ililipat si Kafka sa First Division. Ipinaliwanag niya na ang pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan ay dapat makasama ng pinakamalakas na puwersa laban sa kaiju. Inutusan niya si Kafka na patunayan ang halaga niya para tanggapin siya ng iba. Kung hindi, wala na siyang lugar sa Defense Force. Bagamat ayaw ni Kafka na kailanganin lang siya bilang kaiju number 8, pumayag siya dahil gusto pa rin niyang mabuhay. Pero sa gulat ng lahat, tumanggi si Narumi. Ayon sa kanya, siya lang ang kailangan para talunin ang mga kaiju. Gustong umalis ni Narumi pero pinigilan siya ni Director Isao. Sinabi nito na hindi sapat yon, dahil si Kaiju number 9 ay may kakayahang mag-anyong tao, at si Kaiju number 10 naman ay sinadya talagang atakihin ng Defense Force. Malinaw na iba ang mga ito sa mga dating Kaiju na nakaharap nila. Para kay Isao, habang lumalakas ang Defense Force, mas mabilis ding nagiging mas malakas at mas matalino ang mga kaiju. Kaya arogante kung iisipin nilang kaya nilang labanan lahat ng mag-isa. Kailangan din nilang umangkop at mag-evolve. Pakiramdam ni Narumi, hindi siya pinagkakatiwalaan ng direktor. Kaya nagmungkahi siya, gumawa na lang sila ng sandata gamit si Kaiju number 8. Nagulat si Kafka sa narinig, pero sinabi niya na hindi siya maaaring mamatay. Hindi lang para sa mga kasamahan niyang naniniwala sa kanya, kundi dahil may pangako pa siyang kailangang tuparin, ang lumaban sa tabi ni Mina. Buong kumpiyansa siyang nagpakilala, pero nilampasan lang siya ni Narumi at walang pakialam sa saloobin niya. Para kay Narumi, ang mahalaga lang ay lakas at resulta. Habang papalayo, sinabi pa nito na kung sakaling mawalan muli ng kontrol si Kafka, papatayin niya ito mismo at gagawin niyang armor ang katawan nito. Ang tugon lang ni Kafka ay isang simpleng salamat. Samantala, iniulat ni Soshiro kay Mina na lahat ng rookies ay nakapunta na sa kani-kanilang unit. Sinabi ni Mina na dapat ay magsimula na rin sila at inaya si Soshiro na mag-train kasama niya. Sa kabilang banda, nagpunta si Director Isao sa isang underground facility. Binati siya ng mga siyentipiko at inihatid papasok. Habang naglalakad, napansin niya ang isang tao sa loob ng isang malaking glass chamber. Nagpatuloy ang kwento kung saan natapos ang huling episode. May nangyayaring lindol at naguguluhan ng mga tao kung anong nangyayari. Biglang tumigil ang lindol pero bumalik ulit, at nagsimulang lumubog ang mga gusali sa lupa. Napakita ang matinding pinsala, maraming sugatan at may malaking hukay na nabuo sa gitna ng syudad. May isang babae na naglabas ng cellphone at binuksan ang camera. Sa loob ng screen, nakita niya ang napakaraming kaiju ants. Kumalat agad ang mga ito sa buong lungsod at nagsimulang maghasik ng kaguluhan. Pagkatapos ng opening, pinakita ang training camp ng Defense Force. Nagsasanay ang mga sundalo, kasama sina Kafka at Shinomiya. Halatang pagod na si Kafka, pero tuloy pa rin siya sa training. May mga balitang lumalabas sa dyaryo na lumalala ang mga kaiju attacks. Habang tumatakbo si Kafka sa training ground, iniisip niya ang sinabi ng direktor. Gusto niyang mapatunayan ang sarili at hindi mawala ng kontrol. Ayaw niyang makasakit ng ibang tao, kaya pilit niyang pinapalakas ang sarili. Samantala, pinuntahan ni Shinomiya si Narumi. Wala na siyang oras para mag-aksaya at gusto niyang mag-training kasama ito. Pagdating niya, nakita niyang nagmamakaawa si Narumi na parang pulubi habang humihingi ng pera. Sabi ni Narumi, bigla raw nawala lahat ng pera niya sa account. Pero napansin ni Shinomiya ang mga kahon ng delivery sa likod niya at tinanong kung doon napunta ang pera. Sinermonan niya si Narumi at sinabing nakakahiya namang humingi siya ng pera sa junior niya. Humingi ng tawad si Narumi habang nakaluhod at nakiusap pa. Pero biglang tumunog ang sirena, senyales ng emergency. Dumating si Hoshina at sinabing kailangan ng maghanda. Nagsuot sila ng full gear. Pati buong Defense Force at First Division. Nakakalat na sa lungsod ang mga kaiju ants, kaya't ang mga sibilyan ay pinapunta sa mga evacuation shelter. Pero sa sobrang dami ng tao, halos mapuno agad ang mga silungan. Sa gitna ng kaguluhan, may batang lalaki at kapatid niyang babae. May sugat sa paa ang babae at pinapalakas ng loob ng kuya niya.
Sabi niya, huwag siyang matakot dahil parating na si Narumi at ang First Division para iligtas sila. Biglang lumitaw ang isang malaking kaiju ant sa harap nila. Tumayo ang kuya para protektahan ang kapatid niya kahit natatakot. Paulit-ulit niyang sinasabi na darating si Narumi. Nang umatake na ang kaiju, biglang dumating si Narumi at binasag ito sa isang hampas lang. Sinabi ni Narumi na paparusahan siya ng bata dahil hindi niya siya tinawag na Captain. Inutusan niyang magsulat ng 10 magandang bagay tungkol sa kanya sa social media. Pumayag ang bata. Habang nag-uusap sina Narumi, tumawag sina Kinashi at Miyaki. Sabi ni Kinashi, napatay na nila ang 4 na kaiju sa kanilang lugar. Si Miyaki naman ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Sinabi ni Narumi na kailangan munang unawain ang sitwasyon. Ang unang priority ay ligtas ang mga sibilyan, at kailangang maitulak ang mga kaiju papunta sa neutralization zone. Nasa zone na rin si Shinomiya at sinabihan siya na kapag ligtas na ang mga sibilyan, pwede na siyang umatake. Naghanda siya at binuksan ang kanyang weapon. Matagal nang alam ng lahat na malakas siya, pero sa pagkakataong ito, gusto niyang mas higaitan pa ang sarili. Iniisip pa rin niya ang idol niyang si Mina, kung gaano ito kabilis at galing sa laban. Gusto ni Shinomiya na maging tulad niya. Dumating si Kafka at natuwa sa galing ni Shinomiya. Nagbiruan pa sila ng kaunti bilang senior at junior. Si Shinomiya ay handa nang sumabak sa laban, kasama ang backup niya na nakaabang sakaling kailanganin. Sinimulan niyang patumbahin ang mga kaiju isa-isa. Sa monitoring room, pinakita rin na maraming kaiju na ang nalilinis ni Shinomiya at ng iba pang miyembro ng Division 1. Habang pinupuri ni Hoshina ang lakas ni Shinomiya, biglang napansin ni Narumi na may kakaiba sa mga kaiju ants. Dati, hindi sila lumalabas sa surface. Pero ngayon, kitang-kita sila sa ibabaw. May kutob si Narumi na may kung sinong nagbibigay ng utos sa mga ito. Naalala niya ang mga kaiju sa huling episode ng nakaraang season, may pagkakahawig ang kilos nila. Sa western side, mas dumami pa ang kaiju. Nasa zone din si Kafka. Naghahanda siyang umatake pero kinakabahan siya. Naalala niya ang huling beses na nawalan siya ng kontrol. Gusto niyang patunayan sa direktor na karapat-dapat siya. Sinubukan niyang mag-transform. Nagbago ang mga kamay at binti niya, pero hindi sapat para makalaban ng maayos. Tinamaan siya ng kaiju at Natamba. Habang sinusubaybayan ng mga scientist ang galaw niya, nagtaka sila kung bakit hindi siya nagtatransform ng buo. Inatake pa siya ng mga kaiju pero naiwasan niya ng kaunti. Alam niyang hindi sapat ang partial transformation. Sinabi niya sa sarili, hindi siya pwedeng matakot. Kailangan niyang lumaban para sa pangarap niya. Muli siyang sumubok na mag-transform. Tumaas ang energy signal sa buong base, pero bigla siyang bumalik sa pagiging tao. Hindi siya nagtagumpay. Sinipa siya ng kaiju at lumipad siya palayo. Wala na siya sa kondisyon. Biglang may lumabas mula sa ilalim, isang kaiju ant na sinasakyan ni kaiju number 9. Napansin nito si Kafka. Sinubukan niyang tukuyin kung siya ba talaga ang kaiju no. 8. Inatake niya si Kafka para makasigurado. Sugatan si Kafka at hirap na hirap. Paulit-ulit siyang sumusubok mag-transform, pero palaging bigo. Pinag-uusapan ng lahat kung mawawala na ba talaga si kaiju number 8. Papalapit na si Narumi para tulungan si Kafka pero hinarang siya ng isa pang higanteng kaiju. Doon niya nakita si kaiju number 9 ulit. Sa paligid, may mga patay na kaiju na biglang nabuhay. Lalong dumami ang kaiju sa buong lungsod. Galing na ulit ang mga ulat, lumalala ang sitwasyon. Nang dumating si kaiju number 9, nag-iba ang daloy ng laban. Kahit anong gawin ng Defense Force, hirap pa rin sila. Si Kafka ay patuloy na binubugbog. Nagsalita si kaiju number 9 at sinabing kukunin na niya ang kapangyarihan ni Kafka. Sinubukan ni Kafka na lumaban, pero nadapa at nasaktan ulit. Sa monitoring room, pinag-uusapan ng direktor at ng voice director ang posibilidad na siya mismo ang bababa para pigilan si Kafka sakaling mawalan ito ng kontrol. Alam niyang delikado ito at baka mamatay siya kapag lumaban muli gamit ang kanyang armor. Nang muntik nang patayin si Kafka, biglang dumating si Shinomiya. Pinutol niya si kaiju number 9 sa kalagitnaan. Pero bumalik sa ayos ang kaiju. Sinabi niya, hindi niya kilala si Shinomiya. Sagot niya, hindi mo na kailangang makilala ako. Basta ngayong araw, mamamatay ka na. Nagsimula ang matinding laban nila.
Sa kabilang banda, pinakita si Narumi na nakaharap din kay Kaiju number 9. Sinabi ng Kaiju na aalisin na lang niya si Narumi para matulungan ang kasama niya sa pagpatay kay Kafka. Tumawa lang si Narumi, sinabing hindi niya papayagan yon. Sa kanya sinabi, si Kafka ay isang regular officer sa team nila at siya ay captain. Inatake siya ni Kaiju number 9 pero sinaway siya ni Narumi. Hoy, nagsasalita pa ako. Hintayin mong matapos ako bago ka umatake. Nainis si Narumi, at sinimulan niya ang kanyang sariling pag-atake. Nagharap sila sa isang matinding labanan. Sa buong lungsod, abala ang buong defense force sa pakikipaglaban sa iba't ibang kaiju. Ang direktor ay tahimik lang na nagmamasid. Sa isip niya, ito na ang pagsubok ng bagong henerasyon. Ito na ang pagkakataon nilang patunayan ang sarili. At ayan na nga mga ka-Ana Saga, solid na solid ang laban sa Kaiju number 8 Season 2. Kung nag-enjoy ka, don't forget to like, comment, at mag-subscribe para updated ka palagi sa mga bagong anime episodes at recaps. Marami pa tayong parating dito sa Ani Saga, kaya hit mo na rin ang notification bell. Kita-kits sa next video, stay hype, stay Ani Saga.